Huling palugit na raw ang 3 buwang extension na ibinigay ng gobyerno para sa jeepney drivers na hindi pa nakapag-consolidate para sa PUV modernization. Pinapayagan na rin silang bumuo ng kani-kanilang korporasyon. Saksi si Joseph Morong. Nakahinga ng maluwag ang mga jeepney drivers sa terminal na ito sa Nagtahan matapos bigyan ng Pangulo ng hanggang April 30 ang mga unconsolidated na mga traditional na jeep na bumuo o sumali sa mga korporasyon o kooperatiba. At least ngayon, paano, nakakatulog kami ng maganda ngayon sa loob ng 3 buwan. Ayon sa Department of Transportation, dahil sa extension, wala na munang mangyayaring hulihan sa February 1 at yung mga hindi nakaabot doon sa December 31 deadline para mag-consolidate ay pinapayagan na ngayon na bumuo ng kani-kanilang mga korporasyon at hindi na sila pipilitin na sumali sa iba. Mas gusto na raw ito ng mga jeepney driver. Kami na rin, hindi na namin ibibigay itong aming rota. Kami-kami na lang ang bubuo kung kanakailangan. Wala pa raw silang nabubuong desisyon pero kung magiging kooperatiba o korporasyon daw sila, ay mga locally manufactured modern jeep ang kukunin nila na nasa 700,000 hanggang 750,000 pesos ang halaga na mas bababa kung babawasin ang nasa 200,000 ng subsidiya ng pamahalaan sa kada unit ng modern jeep. Kaya po namin hulugan yon kaysa dun sa 2.8 na masyadong rich. Pangmayaman po yon, yung pangmasa po yon. Pero sabi rin ng mga jeepney driver baka raw kulang pa rin ang 3 buwan na extension para makakalap ng pondo para magpalit ng unit. Sabi naman ng DOTR may 2 taon para makapagpalit ng unit ang mga nag-consolidate na mga jeepney driver. Ang piston naman bagaman masaya na may extension na ibinigay, maganda pa rin nila na itigil muna ang programa para mapag-aralan ang mga aspeto nito tulad na lamang ng pagbawi ng prangkisa. Ang gusto ng piston, payagan ng mga single operator at huwag bawiin ang mga individual na prangkisa na hindi raw pwede, sabi ng DOTR. Hindi katulad sa ngayon, yung po nga inilalako na kooperatiba ng DOTR at ng LTFRB, ito yung sinasabi natin, pagmumonopolyo sa usapin ng serbisyo sa ating mga mamamayan. It will be contrary to the concept of consolidation. No? Dito sa consolidation, we will be very firm. No? We will require consolidation. Sabi naman ng DOTR sa mga jeepney driver na sasali ng korporasyon, hindi daw otomatikong kukunin ng korporasyon ang mga jeep na mga miyembro nila na pwedeng gawing pribadong sasakyan. Sabi ng DOTR ang extension pinakahuling deadline na raw na ibibigay ng pamahalaan. At kahit may mga hindi pa rin sasali pagkatapos ng April 30, idedire-diretso na ang pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Sa ngayon, sa Metro Manila, nasa 3% na lamang ng mga rehistradong jeep ang hindi pa nagko-consolidate. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Pumalo na sa 75 piso kada kilo ang presyo ng bigas sa Bicol ayon sa isang grupo. Saksi si Bernadette Reyes. 67 pesos na ang bigas sa Naga City. Pero ayon sa grupong Bantay Bigas, umaabot pa hanggang 75 pesos kada kilo ang bigas sa iba pang lugar sa Bicol. 60 pesos ang pinakamababa. Sa Mindoro na isang rice-producing province, 58 hanggang 60 pesos ang kilo ng bigas. Palaging binabanggit ng gobyerno na may stock, tumaas ang ating production, pero nananatiling napakataas yung presyo ng bigas. Mas tumaas pa. Inaasahan natin na dapat bababa kasi yung production natin tumaas. May importation tayo. Sa tindahang ito sa Quezon City, 60 pesos pataas din ang benta sa bigas. Medyo mahirapan ka kasi dati kung yung bili namin 1,000 lang halimbawa, nagiging 1,300 na. Ayon pa sa Bantay Bigas, hindi ramdam ng mga consumer ang sinasabi ng Department of Agriculture na mga solusyon para mapababa ang presyo ng bigas. Pagtatayo, aayusin niya yung mga post-harvest facilities, aayusin niya yung cold storage, yung ganyan. Ginagawa na yan eh. Hindi nila talaga niro-root out yung dahilan kung bakit tuloy-tuloy yung kakapusan natin sa pagkain. Sabi ng Department of Agriculture, sinisikap ng pamahalaan na tulungan ang mga magsasaka sa pamamagitan halimbawa ng pamimigay ng binhi, patubig at mga makinarya para mapadami ang produksyon ng bigas. Noong nakaraang taon, nakapagtala ang Pilipinas ng mahigit 20 million metric tons na ani. Mahal kasi yung imported rice. 600 to 700. Ang mandate ng DA is really to have more productivity sa farms natin. Pataasin yung local production.
ng palay. Ayon sa Department of Agriculture, dahil sa epekto ng El Nino, maaaring bumaba ang produksyon ng bigas ngayong taon. Pero gumagawa raw ng mga paraan ng pamahalaan para masigurong may sapat ang supply ng bigas sa bansa. We're talking with Vietnam para do sa 5-year framework agreement. But we are also diversifying yung sources ng bigas beyond Vietnam and our neighbors. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. 3 oras na tumirik sa laot sa Misamis Oriental ang isang passenger vessel kanina madaling araw. Nawalan pa ng kuryente sa barko na galing Cebu City at biyaheng Cagayan de Oro. Ayon sa isang pasahero, alas 7 ng umaga na sila naihatid na matauhan ng Philippine Coast Guard sa pier. Humihingi ng paliwanag sa nangyari ang Cagayan de Oro City Council lalo noong isang taon, tumagilid na rin ang barko. Ayon sa PCG, nag-iimbestiga na sila. Hindi naman nagpa-unlock ng panayam ang Philippine Ports Authority at ang may-ari ng barko. Pariwala ng isang dating House Speaker, si House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng People's Initiative kaugnay sa charter change. Nauna nang iginiit ni Romualdez na hindi niya utos ang People's Initiative. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Itong si Martin Romualdez, kanyang initiative lang yan. Sa kabila ng mga nauna niyang pagtanggi, si House Speaker Martin Romualdez pa rin ang itinuturo ng dating speaker na si Congressman Pantaleon Alvarez na nasa likod daw ng gumugulo ngayong People's Initiative. May mga nakalap na raw siyang ebidensya ukol sa umano'y pamimigay ng ayuda kapalit ng pirma na gagamitin daw niya sa petisyong plano niyang ihain laban sa People's Initiative. Habang ginagawa nila yung mga pagpapapirma ngayon, dinodocument ko rin. Para pagdating ng oras, kung kinakailangan akong mag-file ng petition din sa Supreme Court. Kahit si Senator Coco Pimentel, tila kumbinsidong may kinalaman sa PI ang speaker. Kaya panawagan niya sa pinsan ni Romualdez na si Pangulong Marcos. Bakit papayagan ng presidente na mabulabog yung administration niya ng ganitong issue na People's Initiative pa na parang ginamit ng mga members of Congress ang mode for the people? The president should have nipped this in the bud. Sinusubukan namin makuha ang panig ni Romualdez, pero ilang beses na rin niyang pinagdiinang hindi niya utos ang People's Initiative. So you didn't give any orders po? Si Albay 1st District Representative Ed Selagman, pinag-aaralan namang maghain ng petisyon sa COMELEC. Krimen anya ang napapaulat na umano'y pamimili ng pirma. Sa Bohol naman, hinihimok ni Talibon Bishop Patrick Daniel Parcon at Tagbilaran Bishop Alberto Uy ang publikong huwag magpaloko sa mga nagpapapirma sa PI. Ang isang nagsusulong sa PI, iginiit namang walang kinalaman ng speaker sa pangangalap nila ng pirma. Wala naman na direct involvement sa speaker. As you will recall that siya lang ay hinahayaan niya lang itong proseso na dumaloy and let the natural course of it takes its course. Handa rin daw silang harapin ang mga petisyon laban sa People's Initiative. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez ang inyong saksi. Sa gitna ng umiira na dry spell, bunsod ng El Nino, natuyo ang tubig mula sa ilang poso sa Pangasinan. Saksi si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ni minsan, hindi rin natuyuan ang poso na ito na ginagamit ng pamilya ni Mang Carlos sa barangay Maasin, Mangaldan, Pangasinan. Ang tubig mula sa poso ang ginagamit nilang inuming tubig, pati na sa paglalaba at pagluluto. Pero ngayong buwan lang, nagulat sila dahil wala nang lumalabas na tubig sa kanilang poso. Maging ang poso ng kanilang kapitbahay, wala na rin lumalabas na tubig. Hinala nila, epekto ito ng nararanasang El Nino. Malaking perwisyo sa amin kasi doon kami kumukuha ng inumin namin. Dahil walang tubig sa poso, nakikigib na lang muna sila sa iba pang kapitbahay na may koneksyon sa Mangaldan Water District. Sa ngayon, wala namang nakikitang problema ang lokal na pamahalaan. Maliit na porsyento lamang ang nakadepende sa poso o deep well. Karamihan kasi sa mga kabahayan, meron ng koneksyon ng tubig mula sa water district, habang ang ilan naman ay may sariling water source.
Nakikipag-ugnayan din ng LGU sa Water District para matulungang makabitan ng tubig ang mga nasa malalayong lugar. Sabi ng Mangaldan Water District, kahit may El Nino, wala raw silang magiging problema sa supply dahil may mga karagdagang pumping station na binubuksan. Kung hindi naman po pumping station, baka sakaling yung tangke, sarili nilang tangke. Actually, yung target ng Water District for the next 10 years is lahat ng barangay. Para sa GMA Integrated News, ako si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, ang inyong saksi. Bukod po sa aumento sa sahod at dagdag benepisyo na pinag-aaralang ibigay sa mga guro, aalisin din sa kanila ang ilang tungkulin para mas makapag-focus sa pagtuturo. Ayon po yan kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Saksi, sina Ivan Mayrina at Ian Cruz. Magkasama sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa presentasyon ng DepEd sa Pangulo ng 2024 Basic Education Report. Sa kanyang ulat, sinabi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na pinag-aaralan na ang pagbibigay ng aumento sa sahod sa mga guro, pati iba pang benepisyo kabilang ang overtime pay. Historically, for non-teaching tasks performed outside their regular working hours, teachers are only compensated through service credits. In the next budget cycle, DepEd will be proposing a budget that will enable us to grant overtime pay to our teachers. Bukas, ilalabas na raw ng DepEd ang order para mawala sa mga guro ang mga administrative tasks at nang makapag-focus sila sa pagtuturo. Pupunan daw ang nasa 10,000 admin personnel para dito. Iniulat din ni VP Sara na halos 4,000 silid-aralan na raw ang naitayo para tugunan ang kakulangan at mahigit 6,000 pa ang ginagawa na. Bilang tugon, binati ng Pangulo ang bise sa kanyang pamumuno sa DepEd. Ang bili ng Pangulo, padayon o ituloy lang ang pagsasayos ng sistema ng edukasyon sa bansa. Pinamamadali niya ang pagkukumpuni sa mga nasira at pagtatayo ng mga classroom sa buong bansa. Gayon din ang mga kagamitang makakatulong sa edukasyon ng mga mag-aaral. Special mention din sa utos ng Pangulo ang mga guro na dapat daw iangat ang antas ng kanilang kakayahan bilang nasa sentro ng reforma ng edukasyon sa bansa. Pinatututukan din niya ang bullying sa mga paaralan. Kasunod ng ulat na mas mataas sa global average sa mga insidente ng bullying sa mga paaralan sa Pilipinas. Every school will steadfastly stand as a no-bully zone, a sanctuary for diversity, a resource center for teens, a psychosocial first aid center, a mental health nurturer, a bulwark against the drug menace, a safe space for all, and most important, a safe space for our children. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina. Ian Cruz ang inyong saksi. Dismayado ang ilang cast members ng Barbie sa Oscar snub kina lead star Margot Robbie at director Greta Gerwig. Si David Licauco naman, babiyahe sa Australia para sa iniidolong pop star. Darito ang showbiz saksi ni Lar Santiago. Ang ating pambansang Ginoo, certified Swiftie rin. At kung 10 years ago, nakanood na si David Licauco ng concert ni Taylor Swift sa Pilipinas, this time around, matutupad ulit ang kanyang wildest dreams. Ready na siyang maging enchanted kay Tay-Tay sa Eras Tour ng pop superstar sa Australia. I'll be watching Taylor Swift's concert. You may not know, I'm a huge Taylor Swift fan. Swiftie ako eh. Oo, nung bata pa lang ako, talagang pinapanood ko na siya. Until now, fan pa rin ako. 1 week ding mananatili si David sa Land Down Under kasama ang kanyang family. Game face on si Elle Villanueva para sa kanyang afternoon prime series na Makiling. Sumabak siya sa jiu-jitsu training, pati ang co-star niyang miyembro ng Crazy Five na si Christopher Martin. Bahagi ito ng kanyang paghahanda para sa paghihiganti ng kanyang karakter na si Amira para sa mga pambubuli ng Crazy Five.
Makikita nyo madami kasi siyang natutunan talaga. Yung sa 6 years na nawala siya. So doon ako pinaka-excited at pinaka-excited din ako gumante sa kanila. Talk of the town pa rin sa Hollywood at online ang tila pag-snub sa pelikulang Barbie sa ilang major nominations sa 96th Academy Awards. Kahit may 8 nominations ang Barbie na isang satire sa hamon sa kababaihan na ma-recognize para sa kanilang angking galing, hindi naman nominadong Best Actress si Margot Robbie. Kahit si Greta Gerwig na itsapwera sa Best Director nominees. Si Ryan Gosling na gumanap na Ken at Best Supporting Actor nominee, disappointed. Hindi raw magiging successful ang Barbie kung wala sina Margot and Greta. Kahit ang co-star nila na si Simu Liu, sinabing deserve ni na Margot and Greta ang manominate dahil sa muli nilang pagbuhay sa cinema. Para sa GMA Integrated News, Lars Santiago ang inyong saksi. Nagigil ang ilang netizens sa viral photo ng isang alagang pusa. Nakakagulat kasi ang laki nito at ang timbang na mahigit 8 kilo. Ating saksiyan. Cute na cute, meow liliit at pwedeng buhat-buhatin. Kaya perfect gawing alaga ang mga pusa para sa maraming fur parent. Pero kung tingin nyo ay nakakagigil ang kanilang kakyutan, extra huggable pa ang alaga ng isang Pinoy sa China. Meet Little Perfect, ang British Shorthair cat ni Christian Villote. Walang daya o edit sa mga larawan. Talagang heavy gut ito sa cuteness at 18.2 pounds. Katumbas siya ng mahigit 8 kilos. Malaki siya because he has the genetic blueprint for being massive cats. So yung bloodline niya na po yung pagiging malaki. 3 years old na si Little Perfect at 7 years old naman ang kapwa niya British Shorthair na si Lef Colin na may bigat na 19 pounds. Hindi siya yung pinakamalaking British na nakita ko kasi I've seen bigger than mine in some shows. You can visit some shows. Ayon kay Christian, friendly at affectionate ang kanyang fur babies at normal dry cat food ang inihahain sa kanila. Lalaki din ba yung British ko ng ganito kalaki? You can check the parents ng BSH mo sa pedigree mo. Check their faces, body size, pati coating. Kasi ganon din lalaki yung British nyo. Same lang sa parents nila. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.